Ang pagbabago sa sarili ay hindi dapat sinisimulan sa pangako, kung hindi sa tamang pagkilos. Dahil maraming pangako ang napapako, lalo na kung hindi ka pursigidong tuparin ito. Dear Kaistorya, walang perpektong tao sa mundong ito at lahat tayo ay pwedeng magkamali. Pagkakamali na kapag hindi natin kaagad na itama, pwedeng marami ang masaktan at mapahamak. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga loyal subscriber. Charles na lang ang itawag niyo sa akin. 37 years old, nagtatrabaho bilang bus driver dito sa Rizal. Hindi ako mahilig magkwento ng tungkol sa sarili ko. Matagal ko nga ring pinag-isipan kung dapat ba talaga akong sumulat sa inyo. Kaya lang dahil alam ko na malaking aral ang pwedeng maiwan itong kwento ko, naglakas loob na akong gawin ang sulat na ito. Nagkakilala kami ni Judith sa isang tindahan na malapit sa karinderyang madalas kong kainan pagkatapos ng biyahe ko. May pwesto sila ng nanay niya doon at nagtitinda sila ng puto na madalas kong binibili. Hindi dahil sa mahilig ako sa puto, kundi dahil gusto ko lang din talaga magpapansin sa kanya. Unang kita ko pa lang kay Judith ay natipuhan ko na kaagad siya. Simple lang naman ang hitsura niya. Morena ang kulay ng balat niya, hindi katangusan ng ilong, pero maganda ang mga mata, lalo na ang kanyang pagngiti. Malambing din siya magsalita at nakita ko rin noon na mabuti siyang anak, kapatid at tita. Kasama kasi nilang magnanay noon ng isa niyang batang pamangkin. Pero kung asikasuhin niya ang bata ay para bang siya ang nanay nito. Ganon din siya mag-asikaso sa nanay niya na mabilis mapagod. Sa pwesto nila ng tindahan ng puto, siya talaga ang pinakakumikilos sa lahat. Hindi nga nagtagal noon, sinimulan ko na ang panliligaw ko sa kanya. 3 buwan din ang tinagal ng panliligaw ko sa kanya. At nang sagutin niya, ay mas lalo kong napatunayan na hindi ako nagkamali sa babaeng pinili kong mahalin. Dahil naging mabuti siyang girlfriend sa akin at pagkalipas ng 5 taon naming magkarelasyon, nagdesisyon na rin kaming magpakasal. Naging simple lang ang buhay namin, pero masasabi ko na totoong masaya lalo na nang magkaroon na kami ng anak. Hindi kasi mapaghanap na tao si Judith. Maalalahanin siya at isa na yata sa pinakamabait na taong nakilala ko sa tanang buhay ko. At dahil nga sa pagiging mabait niya, naging dahilan yon para masigawan ko siya, lalo na kapag nalalasing ako. Bakit ba nangingialam ka sa mga ginagawa ko? Sinabi ko na ngang hindi ako lasing, di ba? Medyo nakakainom lang ng konti lang. Bulyaw ko sa asawa ko nang makauwi ako ng bahay. Mahal, hindi ako makikialam kung hindi kami naaapektuhan ng anak mo. Abay ilang linggo ka nang palaging umuuwi ng lasing dito sa bahay natin. Mabuti sana kung diretso ka na lang ng tulog at pahinga. Pero may pagganyan ka pa na sigaw at minsan nagkakalat ka pa ng suka mo dito sa loob ng bahay. Ang dami mo nang nasasayang na pera sa mga walang kwentang bagay. Wika naman ni Judith. Sandali nga, anong walang kwentang bagay ang sinasabi mo dyan? Alam mo, hindi ko na nagugustuhan yung mga lumalabas dyan sa bibig mo, ha? Naiinis na wika ako sa kanya. At hindi ko na rin nagugustuhan yung kinikilos mo dito sa bahay natin. Uuwi ka ng lasing at mainit ang ulo. Tapos ako ang pagbubuntanan mo ng inis mo. Aba naman, Charles. Kung kailan naman talaga umiidad na tayo, saka ka pa umaasal na para kang binata at walang responsibilidad sa buhay. Wika pa niya. Sumusobra ka na talagang babae ka. Sigaw ko kasunod ng pagsampal sa asawa ko. Kaagad siyang natumba sa sahig. Charles, ano ba? Hindi mo naman ako kailangan saktan. Napakawalang hiya mo.
naiiyak sa galit na wika niya. Mahal, sorry. Hindi ko sinasadya. Bigla ay parang natauhan na wika ko. Bitawan mo nga ako. Huwag mo akong hahawakan. Kung ayaw mong mas lalo akong magwala dito. Maghampas sa akin ni Judith. Mahal, sorry talaga. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Ano lang, lasing lang talaga siguro ko. Pasensya ka na. Hindi na mauulit. Pangako, hindi na ako maglalasing ulit. Mahal? Sorry. Sorry talaga. Patawarin mo na ako. Paghingi ko ng tawad. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nasaktan ko ang asawa kong si Judith. Hindi ko talaga sinasadya yon at hindi ko rin alam kung bakit ko ba yun nagawa. Pero nainis lang talaga ako siguro. Dahil na rin sa pagod sa trabaho at epekto ng alak sa pag-iisip ko. Nang matapos kasi ang biyahe namin ang gabi na yon, ay nagyaya ang mga katrabaho ko na uminom muna kami ng alak bago umuwi. Dahil pare-pareho kaming walang pasok kinabukasan. Kaya naman napadami talaga ang inom ko noon na sinamahan pa ng pagod ko dahil nga sa buong araw na pagmamaneho ng bus. Alam ko na kahit si Judith ay nagulat din nang masaktan ko siya. Kaya naman nagalit din talaga siya kaagad at inimpake ang mga gamit nila ng anak namin. Bigla akong nahimasmasa noon at kaagad na humingi ng tawad sa kanya. Hindi niya kaagad ako pinatawad at patuloy siya sa ginagawa niyang pag-iimpake. Hindi rin ako huminto sa paghingi sa kanya ng tawad noon at halos lumuhod na ako. Para lang pagbigyan niya ang pakiusap ko na huwag nang umalis ng bahay namin. Nangako ako na kahit kailan ay hindi na uulit at hindi na ulit ako magpapakalasing pa. Hindi ko na rin ulit sasaktan pa ang asawa ko. Pinatawad naman din ako ng asawa ko at doon ay sinimulan ko ang pagbawi sa kanya. Nagsipag ako sa mga gawaing bahay lalo na kapag day off ko sa trabaho. Napansin kaagad yun ni Judith at pinaalala niya sa akin na kailangan ko ring ingatan ang sarili ko. Huwag mo akong masyadong alalahanin kasi sa totoo lang, gusto ko ring makabawi sa mga naging kasalanan at pagkukulang ko sa iyo. Lalo na nung gabi na nasaktan kita. Nagigilty na wika ko. Tapos na yon, mahal. 1 linggo nang nakakalipas mula nang mangyari yon. At kagaya ng sinabi ko sa iyo, kalimutan na natin yon dahil napatawad na kita. Turan naman ang asawa ko. Sorry talaga, mahal. Hindi ko alam kung ano bang pumasok sa isip ko noon at nagawa ko yun sa iyo. Dagdag ko pa. Kalimutan na nga natin yon kasi tinutupad mo naman ang pangako mo na hindi ka na uulit at hindi ka na ulit uuwi ng lasing dito sa bahay at hindi na ulit yun mangyayari. At saka ayos lang din naman sa akin kahit uminom ka ng alak kasama ang mga katrabaho mo o kaibigan. Ang gusto ko lang magtira ka ng konting lakas para sa katawan at pag-iisip mo. Hindi yung uuwi ka dito sa bahay natin tapos halos hindi mo na ako kilala. Uwi ka naman ni Judith. Basta pangako, mahal, hanggat kaya ko, iiwasan ko ng alak para hindi na ulit tayo magtalo pa. Pangako ko sa kanya. Sige, ikaw ang bahala. Ayoko lang naisipin mo o ng ibang tao na sobra kitang pinaghihigpitan. Kaya ayos lang sa akin na paminsan-minsan mag-enjoy ka rin kasama ang mga kaibigan mo. Wika ni Judith. Alam mo ba na mas lalo ako nagigilty ngayon kasi sobrang bait mo sa akin. At palagi mong pinaparamdam kung gaano ako kaswerte na ikaw ang napangasawa ko, mahal.
Basta ito talaga ang pangako ko, mahal. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na binigay mo para magkaayos tayong dalawa. Turan ko. Kaistorya, malakas akong uminom ng alak lalo na noong teenager pa lamang ako. Pumapasok pa ako noon sa klase namin nang nakainom ng alak. Pero pilit kong hindi pinapahalata sa teacher ko na lasing ako. Muntik na rin akong hindi makagraduate ng high school dahil noong nasa 4th year ako ay halos araw-araw talaga akong mag-inom. Kasama ang mga barkada ko. Medyo nahinto lang yon nang magkaroon ako ng trabaho. Kaya lang nang magkaroon naman ako ng katrabaho at mga kapitbahay na malakas din mag-inom, muling nanumbalik ang bisyo ko ng pag-iinom ng alak. Noon ko lang na-realize na mas mahirap palang layuan ang bisyo kapag tumatanda ka na. Dahil hirap talaga ako na kontrolin ang sarili ko na hindi tumikim ng alak. May ilang beses na muntikan ng maaksidente ang bus na dinadrive ko noon dahil nagtatrabaho ako ng may hangover. Mabuti na lang at naitabi ko ang bus bago kami tuluyang bumangga sa isa pang sasakyan. Ang hindi lang talaga maganda sa akin kapag tuluyan akong nalalasing, kaistorya, ay hindi ko na nakokontrol ang sarili ko at pag-iisip ko. Kagaya na nga lang ng nangyaring pananakit ko sa asawa kong si Judith. Kaya naman nangako ako na hindi lamang sa kanya, kung hindi pati na rin sa sarili ko. Naiiwasan ko na talaga noon ang alak bago pa lumala ang pagkahumaling ko dito. Kaistorya, pinagpatuloy ko po ang pagbawi ko noon sa asawa at anak ko. Naramdaman ko rin kasi na nagkaroon talaga ako ng pagkukulang sa kanila mula nang bumalik ako sa bisyo ko ng pag-inom ng alak. Nahihiya nga ako sa asawa ko kasi tama naman siya sa sinabi niya na kung kailan naman tumatanda na kami, saka ko pa naisipan na umarte na parang binata at walang responsibilidad sa buhay. Kaya naman malaki talaga ang pasasalamat ko na muling pumayag si Judith na ayusin namin ang relasyon namin. Lalo na para sa nag-iisa naming anak na si Vanna. Natakot din talaga ako noon na baka hindi na kami magkaayos pa dahil hindi biro ang masakta ng pisikal ng isang mister ang kanyang misis. May trauma din kasi si Judith sa pananakit na pisikal dahil bago namatay ang tatay nila noon ay naging mapanakit ito sa kanilang magkakapatid, lalo na sa kanyang ina. Kaya alam ko na hindi naging madali para sa kanya ang patawarin ako noon. Kaya ginawa ko rin talaga ang lahat para hindi na ako bumalik pa sa pag-iinom ng alak. Pero hindi rin pala ganun kadali yon, kaistorya. Lalo na kapag may mga tao sa paligid mo na magaling mang-impluwensya ng iba. Oy, paring Charles, kumusta? Uwi ka ng kumpare kong si Albert nang mapadaan ako sa tapat ng bahay nila. Maayos naman ako, paring Albert. Kailan ka pa nakauwi dito sa Rizal? Tanong ko sa kanya. Noong 1 linggo lang. Kamusta na palang inaanak kong si Vanna? Tanong niya na ang tinutukoy ay ang anak namin ni Judith. Ayun pare, lumalaking maganda at kamukha ng misis ko. Bakit nga pala mag-isa ka lang na umiinom ng alak dito sa may labas ng bahay nyo? Pag-uusisa ko sa kanya. Nako, kasama ko si paring Sid kanina pero umuwi na rin kaagad at nalalasing na raw siya. Ang hina na pala ng kaibigan natin yun sa alak. Lika, samahan mo akong uminom. Kasi ang dami pa nitong bote ng mga alak na hindi pa ubos. Tugon niya. Baka sa boses niya na medyo lasing na rin siya. Hindi na pare, sa susunod na lang kasi kailangan ko na ring umuwi. Tugon ko kahit wala sa bahay noon ang mag-ina ko. Dahil umuwi sa biyanan ko para makifiesta. Samahan mo na ako dito kasi hindi masayang uminom ang mag-isa.
Konti lang naman. Tulungan mo na akong ubusin to. Huwag ka mag-alala. Hindi naman tayo magpapakalasi ngayong gabi. Uubusin lang talaga natin tong mga natirang bote ng alak. At saka, minsan lang tayo magkita. Mag-enjoy naman tayo kahit konti lang. Pangungulit pa niya. Saglit pa ako nag-isip hanggang sa pinaunlakan ko na ang gusto niya. Sige na nga, konti lang din naman tong nandito sa lamesa mo. Tsaka wala naman si na misis sa bahay kaya ayos lang kahit hindi ako agad umuwi. Wika ko. Kaistorya, ang usapan namin ni Albert ay uubusin lang namin ang mga bote ng alak na may laman sa lamesa. Pero napasarap na ang kwentuhan namin kaya bumili pa kami ng isang case ng alak at kaming dalawa lang din ang umubos. Sobrang namiss ko rin talaga ang mapait na lasa ng alak at mainit na paghagod noon sa lalamunan ko. May ilang buwan ko rin kasing pinigilan ng sarili ko na uminom ng alak kaya nag-enjoy talaga ako nung gabing iyon. Ni hindi ko maalala kung paano pa ako nakauwi ng bahay sa sobrang pagkalasing ko. Basta nagising na lamang ako sa may sala na masakit ang ulo ko dahil sa hangover. Mabuti na lang at walang pasok noon sa trabaho. At mabuti na lang tanghali na nakauwi ng bahay ang aking mag-ina. Nagawa ko patuloy noon na mag-ayos ng sarili at maglinis ng bahay. Hindi rin nahalata ni Judith noon na buong gabi akong nagpakalasing kasama ang kumpare kong si Albert. Ang akala niya ay maaga lang akong nakatulog nang makauwi sa bahay namin. Mula nga ng araw na yon, kaistorya, muli kong hinanap-hanap ang lasa ng alak at mapait na paghagod nito sa lalamunan ko. Nagsimula akong bumalik sa pagtikim-tikim ng alak na pilit kong tinago kay Judith. Sinasalin ko pa noon ang laman na alak sa nilinis kong bote ng patis. At nilalagay ito sa likod ng iba pang mga bote sa kusina para hindi mahalata ni Judith. Halos araw-araw ay hindi pwede na hindi ako titikim ng alak. Minsan, naaamoy yun ni Judith at nagtatanong siya sa akin kung uminom daw ba ako ng alak. Magde-deny naman ako at gagawa na lang ng ibang kwento para hindi niya mahalata. Hanggang sa muli kong hinayaan ang sarili ko na muling magpakalunod sa alak. Isang araw, kaistorya, umuwi ako ng bahay para kumuha ng pera na pambili ng alak dahil ubos na ang iniinom namin ng mga kasama ko. Wala pa doon ang asawa ko at tanging si Vanna lang ang inabutan ko. Wala akong nakitang pera sa naiwang wallet ng asawa ko. Kaya ang alkansya ni Vanna ang napagdiskitahan ko na buksan. Papa, huwag niyo pong galawin yan, ipon ko po yan. Kaagad na sigaw ni Vanna nang makita niyang kinuha ko ang kanyang alkansya. Napakadamot mo naman. Kukuha lang naman ako ng konti para may pangambag ako sa inuman namin ni na kumpare. Wika ko naman. Pero wag na lang po kasi kayong bumalik doon. Dito na lang po kayo sa bahay. Baka magalit pa po sa inyo si Mama. Pagpipigil pa ni Vanna. Ikaw, Vanna, ang kulit mo tatamaan ka na talaga sa akin. Kukuha nga lang ako ng konti dito sa alkansya mo. Naiinis na bulyaw ko sa kanya. Papa, ibalik niyo na po yan. Huwag niyo naman po yan pakialaman. Dito na lang din po kayo sa bahay. Huwag na po kasi kayong umalis. Baka po kasi malaman pa ni Mama na nagpakalasing na naman kayo. Ayoko po na mag-away ulit kayo. Kaya please, Papa, huwag na po kayong umalis ng bahay. Dito na lang po kayo. Wika pa ng anak ko.
Talagang napakakulit mong bata ka. Sigaw ko sa kanya kasunod ng malakas na pagtulak sa maliit kong anak. Kaagad na tumama ang ulo at ang payat niyang katawan, kasunod ang pagkawala ng malay niya. Doon ako parang biglang natauhan. Diyos ko, napakalakas yata ng tulak ko sa anak ko. Vanna? Vanna, gising. Dugo. Diyos ko, may dugo ang ulo. Anak? Anak, gumising ka. Anak ko? Parang awa mo naman ah. Sigaw ko ng mga oras na yon. Ilang tapik pa sa mukha ang ginawa ko sa anak kong si Vanna, pero hindi pa rin siya gumigising at sobrang dami na rin ng dugo ang umaagos mula sa ulo niya. Kaya naman parang bigla na lang nawala ang kalasingan ko nung mga oras na yon at kaagad ko na siyang binuhat. Paglabas ko ng bahay ay nagkasalubong pa kami ng asawa kong si Judith. Nakauuwi lang noon. Halos maiyak siya nang makita niya ang dugoang anak namin na buhat-buhat ko. Kaagad namin siyang dinala sa ospital at habang nasa biyahe ay hindi ko masagot ang mga tanong ni Judith. Kung ano ba talaga ang nangyari. Bakit duguan ang ulo ni Vanna? At sino ang may kagagawan noon sa kanya? Naiiyak na lang ako noon habang nagdarasal at tahimik na paulit-ulit na humihingi ng tawad sa anak ko. Hindi ko talaga alam kung bakit bigla na lang parang nagbabago ang ugali ko nang dahil sa alak. Kaagad na uminit ang ulo ko at halos wala nang makilalang tao sa paligid ko. Pero ng araw na yon, sobrang laki ng pagsisisi ko. Dahil hindi ko nagawang sundin ang palaging sinasabi ng iba tungkol sa taong manginginom ng alak. Na dapat ang alak daw ay sa sikmura nilalagay at hindi sa utak. Kaya siguro nawawala ako minsan sa tamang pag-iisip kapag nakakainom. Dahil nawawalan din ako ng kontrol sa sarili ko. Nang makarating kami ng ospital at asikasuhin ng mga doktor ang anak namin, muli na lang akong naiyak habang hindi ko alam kung paano ko sasabihin at ipapaliwanag sa asawa ko ang totoong nangyari ng araw na yon. Kaistorya, mabilis lang ang paggamot na ginawa ng doktor sa anak ko at medyo nakahinga ako ng maluwag nang sabihin nilang ligtas na sa panganib ang buhay ni Vanna. Hindi ko pa rin inaamin noon kay Judith ang nangyari at nagsinungaling pa ako nang sabihin ko na nakita ko na lang na wala ng malay si Vanna sa kwarto niya. Kaagad na naniwala si Judith sa sinabi ko at inakala niya na may pumasok na magnanakaw sa bahay namin at sinaktan ang aming anak. Tinanong ni Judith kung nakainom daw ba ako ng alak pero nagsinungaling ulit ako. Sinabi ko na hindi. Hanggang sasabihin ng mga doktor na nagkamalay na si Vanna at hinahanap daw ang nanay niya. Hindi ako sumama kay Judith sa pagpasok niya sa kwarto kung nasaan ang anak namin. Naghintay lang ako sa labas at muling napaiyak habang tahimik na nagdarasal. Ilang saglit pa ang lumipas noon bago ako nagdesisyon na kumatok sa kwarto para makausap ang anak ko at makahingi ng tawad sa kanya. Kaya lang, hindi ako hinayaan ng asawa ko na makita ang anak namin. Mahal, maniwala ka sa akin, hindi ko naman kasi talaga ginusto ang nangyari kay Vanna. Hindi lang talaga ako nakapag-isip ng maayos kanina, kaya natulak ko siya ng malakas. Wika ko sa aking asawa. Pero hindi mangyayari ang lahat ng to
Kung hindi ka naman talaga nagpakalasing. Ilang araw na kitang pinagbibigyan, Charles. Ilang beses ko na ring pinapalampas yung mga kasinungalingan mo. Yung pagde-deny mo sa tuwing tatanungin kita kung nakainom ka ba ng alak. Yung pagtatago mo ng mga bote ng alak sa kusina natin. Yung halos araw-araw na pag-inom mo at pagsisinungaling mo sa akin. Lahat yun, Charles, pinalampas ko. Lahat ng sinabi mong kasinungalingan. Pilit kong pinaniniwalaan. Panunumbat ni Judith. Mahal, patawarin mo ko. Alam ko naman na marami akong naging kasalanan sa'yo. Sa iyo ng anak natin, pero hayaan mo akong makabawi. Naiiyak na pakiusap ko. Para ano? Para masaktan mo ulit kami? Hindi ko na ulit hahayaan na mangyari yon dahil hihiwalayan na kita. Charles, alam mo naman ang kwento ng buhay ko tungkol sa pananakit ng tatay ko, hindi ba? Ayoko na sanang maulit yon. Pero yun ang ginagawa mo ngayon sa buhay namin ni Vanna. Alam mo, kung ako lang ang sinaktan mo at muntik nang mapatay, baka mapatawad pa kita eh. Pero ngayon nadamay na ang anak natin. Dahil dyan sa paglalasing mo na yan. Hindi ko na mapapalampas to. Kaya hindi na talaga kita babalikan pa. Tugon niya. Mahal, please. Parang awa mo na. Huwag mong gawin sa akin to. Magbabago na talaga ako. Hindi na ako iinom ng alak. Kakalimutan ko na ang lahat ng bisyo ko. Please, mahal. Patawarin mo na ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Kailangan kita. Kailangan ko kayo ng anak natin. Pagmamakaawa ko. Hindi kami ang kailangan mo, Charles. Mas kailangan mo munang ayusin ang buhay mo dahil hindi na biro ang ginagawa mo sa sarili mo. Tulungan mo muna ang sarili mo at baka sakaling dumating pa ang araw na mapatawad pa ulit kita. Pagmamatigas pa ng asawa ko. Sobrang laki ng pagsisisi ko noon kay istorya. Pero kahit anong luhod, iyak at pagmamakaawa pa ang ginagawa ko kay Judith, ay hindi na siya pumayag pa na ayusin namin ang lahat sa aming dalawa. Pinakuha na rin niya sa atin niya at sa bayaw niya ang mga gamit nila ni Vanna sa bahay namin. At doon na nga ako naiwang nag-iisa. Nang malugmok ako sa lungkot ay mas lalo akong nalulong sa bisyo ko ng pag-inom ng alak. Para sa akin kasi, alak lamang ang pwede kong maging kakampi ng mga oras na yon. Yung pait ng lasa nito at epekto sa isip ko pagkatapos kong makaubos ng maraming bote. Ilang araw na rin akong hindi nakakapasok noon sa trabaho hanggang sa kausapin na ako ng boss namin at sinabi niya na magpahinga na lang daw muna ako dahil alam niya ang nangyayari sa bahay namin. Mabuti na lang kamag-anak at malapit kong kaibigan ng boss namin dahil hindi niya kaagad ako sinisante. Hindi nga lang muna ako pumasok sa trabaho at doon lalo akong nagpakalunod sa alak sa loob ng bahay namin. Sobrang lungkot mag-isa. Iniisip ko na lang talaga na sana sa oras na malasing ako ay hindi na ako muling magising pa. Pero hindi nangyari yon. Kaya sa tuwing nagigising ako, makakaramdam ako ng pag-iisa. Muli akong maiiyak dahil sa matinding kalungkutan. Siguro lahat tayo ay marunong talagang makaramdam ng pagod, lalo na kapag paulit-ulit na lang ang nangyayari. Dahil bigla na lang ako nagising isang araw na gusto ko nang ayusin ang buhay ko. Pagod na akong umiyak, mag-isa at magpakalasing.
Naririnig ko noon sa isipan ko ang mga sinasabi sa akin ni Judith. Na kung gusto ko raw talagang magbago, simulan ko na kaagad at huwag nang daanin pa sa mga plano o salita. Kaya nagsimula ako. Lahat sa pagpaparehab sa sarili ko para alisin ang bisyo ko na pagkakalulong sa alak. Hindi naging madali ang lahat dahil alak ang naging kakampi ko sa lahat ng problema ko. Pero sa tulong na rin ng mga kaibigan, kamag-anak, ibang tao sa paligid ko at sa loob ng rehabilitation center, unti-unti akong nakaahon mula sa pagkakalubog sa aking bisyo. At siguro, may 1 taon din ang lumipas bago ko nasabi na kahit paano ay muli na akong bumalik sa dati at naging maayos na ako. Doon ako naglakas loob na puntahan muli ang mag-ina ko. Pero hindi ako pinapasok ni Judith ng bahay. Hanggang sa mga oras na yon, galit pa raw sa akin ang asawa ko. Pero hindi ako tumigil sa pagmamakaawa sa kanya. Nabigyan ako ng isa pang pagkakataon. Hanggang sa lumabas na ng bahay si Vanna at kaagad akong niyakap nang makita niya ako. Papa, namiss ko po kayo. Namiss ko po kayong mayakap ng ganito. Naiiyak na wika ni Vanna. Hindi ka nagalit kay Papa? Gulat at naiiyak na tanong ko sa kanya. Kahit kailan po, hindi ako nagalit sa inyo. Papa, palagi po kasing sinasabi sa akin ni Mama na hindi nyo naman daw po sinasadya ang nangyari at huwag raw po ako sanang magagalit o matatakot sa inyo dahil mahal na mahal nyo raw po ako. Uuwi na po ba kami ni Mama sa bahay kasama nyo? Tanong ng anak ko. Hindi pa siguro, Vanna, kasi kailangan pa ng oras ng mama mo para mag-isip kung kailan kayo uuwi sa atin. Pero sorry talaga. Sorry kasi nasaktan ka ni Papa. Hindi ko sinasadya yon, anak. Hindi talaga. Paghingi ko ng tawad sa nasaktan kong anak. Huwag na po kayong umiyak, Papa. Kasi hindi po talaga ako nagalit sa inyo kahit konti. Mahal ko po kasi kayo. Hinihintay lang po talaga namin ni Mama ang pagsundo nyo sa amin dito, wika ni Vanna. Vanna, pumasok ka na muna sa loob at hayaan mo muna kaming mag-usap dito ng Papa mo. Utos ni Judith na kaagad namang sinunod ni Vanna. Judith? Salamat. Salamat sa lahat ng mga sinabi mo sa anak natin. Naiiyak, naimik ko sa aking asawa. Ayoko rin naman kasi na lumaki pa ang gulo sa ating dalawa. Ayoko rin na masira ang pamilya natin. Kaya hanggat pwede, sinasabi ko kay Vanna kung gaano mo siya kamahal para hindi siya matakot o magalit sa'yo. Wika ni Judith. At kaya kong patunayan yon, Judith. Kaya ko nang mas patunayan ngayon ang pagmamahal ko sa inyo ni Vanna. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Iingatan ko yon. Pati ang tiwala na ibibigay mo ulit sa akin. Judith, mahal kita at ang anak natin. Kayo ang buhay ko. Kaya sana ibigay mo na sa akin ng isa pang pagkakataon na to para mapatunayan ko sa iyo na nagbago na talaga ako. Muling pagbitaw ko ng pangako sa kanya. Hindi rin kaagad ako pinatawad ni Judith ng araw na yon. Pero hindi ako sumuko sa pagsuyo sa kanila ng anak kong si Vanna. Bumalik na rin pala ako sa pagtatrabaho noon bilang bus driver. Masaya rin ang boss ko noon kasi nakita niya ulit ang masiglang Charles na positibo sa buhay. Nakwento niya rin na minsan din pala
Minsan ay nalulong din siya sa masamang bisyo. Hanggang sa tuluyan ang nasira ang pamilya niya. Pero ang nakakalungkot sa kwento niya, hindi niya na ulit nabuo pa ang pamilya niya. Kaya sana raw ay hindi ako sumuko sa pagsuyo noon kay Judith. Dahil sigurado raw siya na malaki pa ang pag-asa ko na muli kaming mabuo ng pamilya ko. Nakuha ko rin naman ang suporta ng biyanan at hipag ko sa pagkikipag-ayos na ginagawa ko noon kay Judith. Siguro kasi nakita rin nila na nagsumikap talaga ako na magbago at lumayo sa bisyo ko. Kaya naman si Judith na lang ang talagang kailangan kong paulit-ulit na suyuin noon. Palagi ko siyang dinadalaw sa bahay nila kahit madalas niya akong pagsungitan. Tinulungan na rin ako ng anak kong si Vanna para magkaayos kaming mag-asawa. At pagkalipas ng 1 buwan, nagbunga ang lahat ng ginagawa ko. At muli kaming nagkaayos ng asawa ko. Nagkasama-sama na ulit kami sa bahay at iyon na yata ang isa sa pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Ang bigyan ulit ako ng isa pang pagkakataon ni Judith para makabawi sa kanila ni Vanna. Tama naman kasi siya na ang pagbabago ay dapat talagang sinisimulan sa pagkilos, hindi sa puro pangako lang. Iyon talaga ang pinatunayan ko sa kanya na kaya kong gawin. Ang muling ayusin ang sarili ko para sa kanila ng anak namin. Para sa akin, hindi naman talaga masama ang magkaroon ng bisyo. Pero dapat lang na alam mo kung paano mo ito kokontrolin. Hindi yung hahayaan mo na lang ang buhay mo na umikot dito. Lahat ay pwedeng magsimula sa patikim-tikim. Hanggang sa hindi mo namamalayan na sinisira na pala nito ang buhay mo o ang buhay ng pamilya mo. Lahat kasi ng sobra ay nakakasama talaga sa atin. Kahit gaano pa ito kasarap sa ating panlasa o pakiramdam. Dapat, alam pa rin natin ang limitasyon sa lahat ng bagay at oras. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko kay istorya. Sa mga kagaya ko na minsang nalulong sa masamang bisyo, palagi pa rin may pag-asang naghihintay para sa atin. At sana, huwag nating sasayangin ang pag-asa na darating sa buhay natin. At bagong pagkakataon na ibibigay sa atin. Lalo na kung ito ay manggagaling mula sa mga taong naniniwala na kaya pa nating magbago at ayusin ang ating mga sarili. Lubos na gumagalang, Charles. Kapag nalulong ang isang tao sa masamang bisyo, madalas ay nagiging makasarili sila. Dahil palaging pansariling kaligayahan na lamang ang iintindihin nila. At babaliwalain na rin pati ang nararamdaman ng ibang tao para sa kanila. Maraming salamat Charles sa pagbabahagi mo ng kwento ng buhay mo ngayong araw. Maswerte ka talaga na meron kang isang mabait at mapagpatawad na asawa. Hindi rin kasi biro ang malulong ang isang tao sa bisyo. Marami itong pwedeng gawin sa buhay natin na madalas na magiging dahilan ng ating katapusan. Sisirain tayo nito, pati na ang mga mahal natin. Mabuti na lang din at natauhan ka sa mga naging pagkakamali mo at pagkukulang mo sa iyong mag-ina dahil nagkaroon ka pa ng oras para makabawi sa kanila. Maraming salamat ulit Charles sa pagsulat mo na sigurado ako makapag-iiwan ng malaking aral sa araw na ito. Sana ay lalong patatagin ng poong may kapal ang pagsasama nyo, dalawa ng iyong asawa. Mga kaistorya, lahat tayo ay kayang magbago at iwanan ng adiksyon sa iba't ibang bagay, lalo na kung gugustuhin talaga natin. Pero sana lang, huwag nating hihintayin na mahuli na ang lahat bago pa natin tulungan ang ating mga sarili. Ang pagbabago ay palaging nagsisimula sa ating sarili. Hanggang sa matutunan na natin
na muling ayusin ang ating mga buhay. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.